napipilitan. Bakit ganon? Ang kulit. Bakit may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente? Federalism, wag yung ibang agenda. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update mga kababayan. Talagang gumagawa ng paraan itong si House Speaker Martin Romualdez na manatili ito sa pwesto o baka hindi lang manatili sa pwesto mga kababayan po natin, kundi mukhang nangangarap ito na maging Prime Minister ng ating bansa. Dahil ayon sa kanyang kaalyado na si Dong Gonzales ay isinusulong ngayon ng House of Representatives itong charter change para sa susunod na taon. At ang kanilang gagawin umano na parang paraan ay yung hindi na kailangan aprubahan ng Senado. Tandaan po natin ilang bisis na itinanggi o hindi inaprubahan ng Senado itong chacha or charter change mga kababayan po natin dahil hindi umano ito napaparaan. Bakit muling bubuhayin ng Kamara ang isyong ito mga kababayan po natin? Ayon kay Congressman Dong Gonzales na alam naman natin na isa rin sa umano'y may kaso sa ombudsman sa reklamo ng katiwalian sa bayan ng Pampanga mga kababayan po natin. At itong charter change ay mawawala ba ang kanilang mga iskandalo at umano'y allegation ng pagnanakaw sa kaban ng taong bayan? Posible po mga kababayan po natin. Hahanap umano ng paraan ang Kamara para lamang mapabilis ang pagsusulong ng pag-amyenda sa konstitusyon o kilala sa tawag na charter change. So ito na nga ang chacha gagawa ng paraan mga kababayan po natin. Ito ang binigyan din ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. At bilang pagsuporta umano sa naunang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na bubuhayin nga ng Kamara ang pagtalakay sa chacha so sa sunod na taon sa 2024. Iginigiit nga ni Gonzales na ang kahalagahan umano na isulong ang chacha na nakatuon sa ekonomiya, economic provision na magiging daan upang pumasok ang marami pang investors na makapagbigay ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino at sa ekonomiya ng ating bansa sa kabuuan. At noong March ngayon, aprubahan ng House of Representatives ang ikatlo at huling pagbasa nga ng resolution of both houses na nawagan para sana umano na magkaroon ng constitutional convention bilang paraan sa pag-amyenda nitong constitution. Ngunit ang nangyari po mga kababayan po natin ay hindi tinanggap ang panukala sa Senado. So hindi pumayag ang mga senador dahil may nakikita silang hindi maganda para sa kanila at hindi umano ito napapanahon. Dahil ang kailangan umano pagpukusan ng ating gobyerno ngayon, administrasyon ni Pangulong Marcos, ay kung paano pababain ang presyo ng pangunahing bilihin nga sa ating bansa. Ngayon mga kababayan po natin, ang ilang senador po natin ay hindi sila pabor sa gustong gawin ng House of Representatives. Lalong-lalo na mga kababayan po natin, kung ang kanilang gagawin ay may economic man, agenda, pero kung isasama umano ang agendang pamulitika, so may political agenda, lalo na sa term ng Pangulo po natin at pangalawang Pangulo papalawigin, mukhang hindi umano papabor pa rin ang ilang senador po natin. So kung economic lang, so open yan umano kay Senador Coco Pimentel. Pero kung mayroong political agenda, so medyo hindi siya pabor kasi alam naman po natin na kapag may political agenda, kung sino ngayon ang nakaupo at ang makapangyarihan ay posibleng siya pa rin ang mananatili sa pwesto, which is hindi pabor ang ating mga kongresista na iba at ang mga senador po natin. Pero syempre kung sa Senado kontra, sa House of Representatives alam naman natin na kontrolado ni House Speaker Martin Romualdez ang buong House of Representatives. Kita natin kahit yung dating oposisyon, mga makabayan black, dati kontra na kontra yan sa House Speaker
Ngayon tingnan mo, napapasunod niya. So, dahil yan, kung hindi ka susunod, wala kang budget. So ito po ang mga komento ng ilang sa ating mga senador. So pag sinabing review the Constitution, open ako dyan. But federalism, wag yung ibang agenda. Hindi tututulan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang planong muling mapag-aralan ang umiiral na saligang batas sa susunod na taon. Ngunit taliwas sa balak na isulong ni House Speaker Martin Romualdez na economic provisions, pagbabago sa sistema ng pamahalaan ang nais ni Senator Pimentel na pagtuunan ng pansin, kung saan mula sa kasalukuyang presidential form of government ay gagawin itong federalism o di naman kaya ay parliamentary. Naniniwala ang senador na ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa national government ang dapat ayusin. It is always a good time to review the Constitution. Ngayon, 2024 may be a good time kasi kung hindi matapos, at least those running in 2025, pwedeng i-demand ng mga botante yan. Ano naman ang stand mo sa charter change? If the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Kung bubuksan naman ng mga probisyon na may kinalaman sa politika, hindi raw dapat mababaw gaya ng pagbago sa term limits. Napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang mga politiko. Huwag galawin ng term limits kasi hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Maganda yung idea na yun. So nakita na ni Senator Coco Pimentel kung ano ang posibleng mangyari. Siyempre, itong alyansa ng mga magkapamilya lamang ang masusunod dyan, mga kababayan po natin. So, President Marcos, House Speaker Martin Romualdez, silang magiging makapangyarihan. So, mukhang hindi talaga papabor ang ilang senador po natin. At sabi nga ni Senator Amy Marcos, baka may naghahabol na gusto umano maging Prime Minister dahil hindi nga siya mananalo sa eleksyon. So, iisa lang ang kanyang pinapatamaan, mga kababayan po natin, at alam ko at alam nyo kung sino ang kanyang pinapatamaan. Ito ay isang tambaloslos, mataas ang pangarap na handang gawin ang lahat, sirain ang mga kaalyado, makuha lang ang hinahangad na pwesto. Diba? Sa Senate Majority Leader Joel Villanueva, bukas naman na muli itong matalakay sa Senado. Gayunman, mahalaga ang timing kung kailan ito dapat pag-usapan. Is this the right time na mag-election ulit? Parang baka muli maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, diba? Which is a valid point, no? Kailangan you have to be more circumspect of the timing. And then the process, definitely. The process is very important. Si Senator Francis Cheese Escudero, naniniwalang walang perpekto o hindi perpektong panahon sa pagrepaso ng saligang batas. Pero gusto muna niyang malinawan sa kung anong paraan ang gagawin sa pag-amyenda ng konstitusyon at kung ano-ano mismo ang gagawing amyenda. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ang todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Baka may gusto mag-Prime Minister na hindi. So kaya nga mga kababayan po natin, ang sabi ni Senator Amy Marcos, ang kulit 2 beses na umano ito ay hindi inaprobahan ng Senado. Pero bakit pa rin nila pinipilit? At kahit si PBBM umano ay nagsasabi na hindi ito napapanahon at kailangan mo natutukan ang mga pangunahing presyo ng bilihin sa ating bansa na napakataas nga. So sino nga ba ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos na mukhang nangangarap na maging Prime Minister? So kung sino ang namumuno sa mga sumusulong nito, abay posible siya ang nangarap, mga kababayan po natin. Kasi kung tatakbo itong Pangulo para sa 2028, abay alam naman natin na hindi talaga mananalo ang taong yan na mataas ang kanyang pangarap, handang gawin ang lahat. Kahit ipahamak ang pinsan, kahit ipahamak ang mga dating kaalyado, matuloy lang ang kanyang gusto sa mataas na pwesto nga, mga kababayan po natin. So, pabor po ba kayo dito sa charter change? Pabor po ba kayo na maging Prime Minister itong si Tambaloslos if in case matuloy itong tinatawag nating konkon
or constitutional change. Ang itong isa naman ay itong